Another day, another J. Fern's wife story. Dahil natutok sa mga manok si J. Fern, maaga siyang pumupunta sa manukan. Bago pa magpatuka ng mga manok si Richard, ay nandun na agad si J. Fern. 2 weeks ago nga ay maulan dito sa amin at halos hindi magpakita ang araw. Ngayon naman ay 2 linggo na ngang maganda ang panahon pero paminsan-minsan ay umaambon din. Pabago-bago nga ang panahon, nasanay ang mga manok sa malamig, ngayon naman ay mainit na naman ang panahon. Kaya mahalaga talagang napapalakas ang resistensya ng mga manok sa mga ganitong panahon. Pinaliguan at pinurga ang lahat ng mga manok dito sa cording area pati na rin sa range area. Kaya ngayon naman ay tutusukan namin ng vitamin B complex ang lahat ng mga manok. Uunahin muna namin dito sa cording area. Regular namin ginagawa yan para laging malakas ang resistensya ng mga manok namin. Isa-isa na nga binigyan ni Richard ng vitamin B complex ang mga nakatali dito sa cording area. 0.5 ml ang binibigay namin sa lahat ng mga stags. 0.3 ml naman sa mga cockerels. Pati mga broodcock dito sa backyard ay tinurukan lahat ni J. Fern, pati yung mga cockerels. Yan ang anak ng aming 7 times winner broodcock. 3/4 na daw itong papuro ni J. Fern sa aming 7 times winner broodcock at ibabalik niya ito doon kay Tanda. Mahirap magpalaki ng mga papuro kay Tanda dahil sobrang masela nila. 4 lang ang natira sa kanila, 2 baby pullet at 2 cockerels. Dalawa din. Dalawa. Mahirap mag-ano ng inbreed. Mahirap magpalaki. Itong ibabalik ko sa kanya. Yan. Lagyan mo ng ano. May marking. Dito naman, maatig naman itong mga bulik na ito. Makatatang. Sila ang ano dito. Alpha. Silang hari dyan eh. Kahit yung malaki takot sa kanila. O, tamo. Maglalapitan. Tamo niyo, nagiinuman yung ibang manok. Pag naglapitan ng ano, talisan sila. Takot sila sa bulik eh. Ah, tamo. Lahat ng mga cockerels dito ay takot sa bulik. Kaya kapag lumapit na ang mga bulik sa patukaan at sa painuman ay nag-aalisa na ang ibang cockerels. Umalis yung bulik, nagbalikan. Kaya ang ginagawa ko, naglalagay ako ng madaming patukaan para lahat ng mga cockerels at baby pullets ay makatuka. Yung ibang mga cockerels na nakakulong pa ay pinaalpasan na sa akin ni J. Fern. Mainit na kasi ngayon, naalpasan namin sila para makapulpog sa buhangin para lumamig ang mga katawan. Binuksan ko na nga ang pinto ng tangkal para lumabas ang mga nakakulong na baby pullet. More or less ay 25 cockerels ang nandito pa sa backyard. Natatawa si J. Fern sa mga bagong block na inalpasan namin dahil para daw mga labuyo. Maliliksi kasi at makikilas kumilos. 19 heads pa lang ang mga inalpasan namin, yung iba ay mga nakakulong pa sa multi-purpose pen at yung iba ay nasa brooder. Yung ibang malalaking cockerels na ay baka dali na ni J. Fern sa manukan at doon na alpasan sa range area. Maluwag kasi doon at makakatuka din sila doon ng mga damo at mga insekto. Ayan, nagka-crack na ang mga itlog. Nagsimula na ngang mag-crack ang mga itlog dito sa incubator noong 20 days na sila. Wala na ngang 20 pieces ang natirang itlog dyan dahil walang mga similya yung ibang itlog at yung iba naman ay nasira. Yung mga itlog lang ng aming possum sweater brood hen at ding fair 5K sweater ang natira dyan. Wala kaming napapisa sa itlog ng tornado hatch dahil lahat ay sira ang similya. Nagpabili ulit ng styrobox si J. Fern dahil gagawa ulit siya ng incubator na gagamitin sa susunod na breeding season. Yung unang incubator na ginawa niya ay patayo ang styrobox, ngayon naman ay pahiga ang gagawin niya sa styrobox para mas madami daw mailagay na itlog. Itong dating tray sa lumang incubator namin, ang gagawin ni J. Fern na lagayan ng itlog. Pinaliitan lang niya at hindi kasya doon sa styrobox. At nagsuot ng salamin si J. Fern dahil tumatalsik yung mga pinuputol niyang maliliit na wire. Pinalis niya rin ako at baka matalsikan daw ako sa mata. At nung naibukad na nga niya ang screen ay pinutulan naman niya para magkasya doon sa styrobox. Yan ang gagawin niyang salangan ng mga itlog. Dating hatcher sa lumang incubator ang screen na yan. Maganda nga ang screen na yan dahil bukod sa makapal na siya ay hindi pa kinakalawang. Mahirap ngang i-bend ang screen na yan dahil makapal kaya ginamitan ni J. Fern ng martilyo. Tibay ang patungan.
Ayan, ganyan naman ang gagawin ngayon ni Jayfern. Paano bukas niyan? Pataas? Pababa. Doon sa ilalim ang ano. Hindi, mas maganda pag ano. Pag ganyan. Kasi pag tinaas mo, hindi mo makikita ang itlog. Kaharang ang pinto. Sa ilalim nga lalagyan ni Jayfern ng bisagra para pag binuksan sa taas ay makikita agad namin ang itlog. Madaming maisasalang na itlog dyan si Jayfern. Binalutan din ni Jayfern ng packing tape ang styrobox. Hindi pa nga natapos gawin ni Jayfern ang incubator dahil wala pa kaming thermostat at fan. Magagamit pa namin sa susunod yung isa naming styrobox na incubator. Nagdagdag lang si Jayfern dahil masikip ang salangan ng itlog doon. Kinaumagahan nga ay inilabas na ni Jayfern ang mga sisiw na napisa sa incubator. 8 ang napisa out of 14. Malaking bagay talaga kapag laging brown out. Madaming itlog ang nasisira kaya sayang. Nagkataon pang bahaan kaya ang solar namin ay lubat din. Kaya hindi namin mailipat ang incubator sa solar. Naging 9 na sila nung nilagay namin sa folding dahil isinama na namin yung nag-iisang napisa na nilimliman ng inahin. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!